is 195,000 plus a year, which if you multiply by 6 years term, naka 1.2 million housing po ang nabuild ni Duterte. Pinakamalaki since Ferdinand Marcos Sr. Ang problema kasi dito kay Bongbong, kakapilanggot yung kanyang na-achieve. Ang laki na ng ulo niya. Ang yabang, arrogante. Palibasa, walang achievement, walang accomplishment for the first 2 years. Ito naman ating in-update sa ating tuloy-tuloy na pagbabasa po ng post po ni Jose Alejandrino, 80-year-old descendant po ng Philippine National Revolution hero Jose Alejandrino din, no? At ito po ay isang Pilipino based in America, 80 years old, si Jose Alejandrino. He used to be undersecretary in one of our government departments during the time of, I'm not sure kung Gloria Arroyo or Fidel Ramos. Matagal na po. Na kinakastigo po niya itong hypocritical and evasive President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. using the government apparatus, sabi niya, continuously attempting to paint the Dutertes in a negative light while simultaneously avoiding addressing serious accusations against himself, such as alleged cocaine use, incompetence, and corruption. Ayan po, ito ay dating supporter din po ni Bongbong Marcos na nakita po ang katotohanan ngayon, no? But of course, as we say, it is not just BBM that is trying to destroy the Dutertes. It is the Americans, ano? At alam naman din ni Jose Alejandrino po yan. Kanina nabanggit ni Kamentong yung disinformation ng Marcos administration, mga kabansa. And I feel I have to mention this. Noong nakaraang buwan, nakaraang taon pala, I can't remember the date, nagsabi ito si Bongbong Marcos tungkol sa rehabilitation diyan sa Tacloban na wala raw nagawa ang Pinoy at Duterte administration. At sa loob lang daw ng 2 taon ay nakumpleto niya. Alam nyo, maaari ko pang mapatawad ang pagkabangag ng ating Pangulo dahil may solusyon naman dyan, rehabilitation. No? Dapat na i-rehabilitate, hindi ang Tacloban, kundi ating Pangulo. Pero yung magsisinungaling ka outright, ang totoo mga kabansa, ang requirement sa Tacloban, no? 3,000 lang napatayo ni Noynoy Aquino. At lahat ng pagkakompleto ng Tacloban housing, panahon ho ni Duterte. Ang total requirement ho ng housing dyan sa in-expand pa ho ni Duterte yan to 14 provinces. Tacloban City is the hard hit. Pero 14 provinces po yan, involving 205,000 houses. For the record, i-round off ko na. Ang napatayo dyan ni Pinoy sa 9 provinces pa lang noon was 30,000 houses. Si Bongbong Marcos ang napatayo is almost the same number, 30,000 houses. Why? Because Duterte was able to finish 85% of the requirement in 2023. The reason why hindi natapos ni Duterte yan was that may appropriation nga for him to complete it up to June 2022, yung term niya. Pero yung procedures of acquiring land, of seeking licenses, no? For construction and all that takes process. At lahat ho yan nangyari na sa kabuuan ng 2 taon ni Bongbong Marcos.
So, ang total ho ni Bongbong at ni Pinoy was only 60,000. Ang napatayo ho dyan ni Duterte is about 145,000 houses. Sa emergency housing pa lang ho yan insofar as Yolanda is concerned. Pagdating naman sa socialized housing, iba ho ito dahil yung Yolanda housing was distributed free on a use of franc basis. Ibig sabihin, pwede nilang tirahan yun hanggang kailanman gusto nilang tirahan. Pwede nilang gamitin yung kabahayan na yun. Pero hindi nila pwedeng ibenta dahil the ownership is retained by the government. So moving on to socialized housing, ito po yung binibigay ng gobyernong affordable and low-cost housing. Ang average annual output po, makikita nyo rito sa pinakikita ni Joshua, is 195,000 plus a year, which if you multiply by 6 years term, naka 1.2 million housing po ang nabuild ni Duterte. Pinakamalaki since Ferdinand Marcos Sr. Ang problema kasi dito kay Bongbong, kakapilanggot yung kanyang na-achieve. Ang laki na ng ulo niya. Ang yabang, arrogante. Palibasa, walang achievement, walang accomplishment for the first 2 years. Ang problema naman kay Duterte, ang laki na na-achieve because the way these statistics show, Duterte is so far among the presidents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presidents. Si Duterte ho ang socialized housing king ng Pilipinas. Siya ho may pinakamaraming socialized housing in terms of low cost and affordable housing. Ito ho yung access natin through Pag-ibig, GSIS, SSS, no? Binabayaran ho pabalik yan. So, itong mga tall stories ni Marcos, hindi ho natapos diyan. Ang lumalabas ho, doon naman sa flooding, doon sa kanyang 5,500 flood control projects, ay sinaliksik ko ho. Bakit wala tayong violent objections during the time of Duterte? Pagdating sa baha, pagdating sa disaster. Mahabang storya po yan, pero ang naging approach ni Duterte, number 1, flood control projects, at number 2, disaster preparedness and response. Hindi ho natin nakita yan kay Bongbong Marcos. Ano nangyari dyan? Yung pong 77 pumping stations. 77 po ang pumping stations dito sa Metro Manila. Lahat ho yan napaayos ni Duterte. Nilinis. In fact, I don't give credit to Ramon Ang often, but here I will give him credit. Tumulong si Duterte massively to clean up key areas na maraming siltation at saka garbage. Specifically dyan sa Tulyahan River at saka dyan sa may Napindan Channel na nagpe-prevent ng siltation ng Laguna de Bay from Manila Bay waters. So yan ho, turnover yan in good running condition kay Bongbong Marcos as of July 2022. Ang napagawa ni Duterte na flood control projects is a totality of 13,000 plus.
in his 6 years. So ano nangyari? Dahil halos nagdoble po ang appropriation to almost 4,200,000,000 nitong panahon ni Marcos sa loob ng 2 taon. Kaya ho ang mga tao ngayon nagtatanong dahil wala silang nakita na projects, flood control projects for the past 2 years. And the President himself confirmed the problem, basura. So ang accumulation po ng garbage happened during the first 2 years of Marcos. Bakit? Dahil yung pong perang 4.2 billion ay nawawala, mga kabansa. Nawawala, hindi talaga nagastos eh. So sa loob ng 2 taon, nagbara-bara na naman yung mga Tulyahan River na yan, yung mga Lapitnan Channel na yan, and most of the 77 flood, anong tawag yan, pumping stations. Tandaan nyo mga kabansa, si Duterte only had an effective normative regime of 2 years and 1 month. Bakit? Dahil yung 5 months po niyan kinain ng siege of Marawi. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng gera sa Marawi, nagdeklara si Duterte ng martial law? Tumagal ho yan ng 5 months. Kayang tapusin ng military natin yan ng 2 months. Pero bakit umabot ng 5 months? Dahil sinigurado po ni Duterte na lahat ng hostages ay ng mga maute ay ligtas na bago siya nag-order ng final offensive. It took 3 more months to retrieve a lot of civilian that could have ended casualties. Pero ganyan ho kamahal ni Duterte ang bawat buhay ng Pilipino. Pangalawa, the pandemic health emergency lasted for 3 years and 6 months. So pag inad yung 3 years and 6 months plus yung 5 months ng Marawi Swedes, what will you come up with? 3 years and 11 months. Ibig sabihin na the remaining 2 years and 1 month lamang ang normative administration ni Duterte. And yet, ilang tulayan ang paggawa niya. Ilang kalye na pa-repair niya. Lahat ng flood control system na ayos niya. At ginawa niyang state of the art. In fact, in ASEAN, we have the best right now disaster preparedness. Yung 8,500 ng Philippine Coast Guard, mga kabansa, na inabutan ni Duterte. Pag-alis ni Duterte, 24,000 na ho PCG natin. May mga bagong helicopter na pang-rescue, may bagong aeroplano, maraming gamit. Tumanggap siya ng donasyon mula sa China ng mga heavy equipment para kung ang disaster ay mud flow o di kay avalanche, landslide, may pang-clearing. Ang LGU sinuportahan niya sa mga rescue equipment. Ang Pag-asa, 80% reform sa Pag-asa that we grew to 15 weather stations all over the country under Duterte, mga kabansa. And most importantly, mga kabansa, ang rescuers na 3 days before the disaster, kung yan ay bagyo, nandyan na sila. Yan ang hindi natin nakita under Marcos. Kaya ngayon, tinatanong ng sambayan ng Pilipino, saan mo ibinulsa, Mr. Marcos, ang 4.2 billion sa flood control projects?
Nakita mo yung update na pinost ni Kadyoso, ano? Umamin si Balikasan na walang project despite the billions under Marcos. Yan, ulitin natin. NEDA Secretary Arsenio Balikasan inamin sa Senado na wala pang aprobado na malaking flood control project ang Marcos administration sa kabila ng bilyong-bilyong ginagastos ng gobyerno kada taon para sa feasibility study nito. Yan, nagpasasa po mga consultants sa mga foreign Amerikano siguro.